Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. And Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Maya, isa sa mga bago ninyong tambalanista. Ayun. Partner, nadidistract ako sa sa paper bag na nasa harapan ko. Nakikita ko kasi yung handle eh. Sabi ko, ano yun? Nag-hi siya sa'yo. Oo. Ko, bakit may parang gumagalaw sa camera nang hindi ko maintindihan? Paper bag pala. Ayan. Salamat sa nagdala. Ayan. Okay, game. Take 2. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Maya, isa sa mga bago ninyong tambalanista. Paborito ko ang Mahiwagang Burnay segment at natutuwa akong pakinggan ang mga payo ninyo sa letter senders. Parang kailan lang na mapakinggan ko ang episode 1 ng podcast ninyo. Ngayon, nasa lagpas 100 episodes na ako. Na-inspire ako sa kwento nila Isaac at Eliana, Carl at Jade, and Luke at Christine. Kaya naman sumulat ako para ibahagi ang aking kwento. At sana ay marinig ni AJ. Mabigyan niyo ako ng payo at mabasa ninyo sa podcast. AJ and I never started as friends. On our first date, ipinagtapat niya sa akin ang nakaraan niya. Dahil dishonesty is one of my non-negotiables, nagustuhan ko siya agad. I like the fact na simula pa lang wala na siyang tinatago. After our second date, pinapunta ko na siya sa bahay to meet my family. Sinabihan siya ng kuya ko na hindi niya daw ako deserve because of his past. But despite that, sinagot ko siya. I wanted to know him better. I also believe na siya yung pinagdasal ko. Sa loob ng 4 na taon, marami na kaming pinagdaanan. He has very little trust in me dahil alam niyang I entertained multiple men when I was single. I also did crazy things for love gaya ng magbayad ng tuition ng ex pero hindi magpadala sa magulang. Bakla kasi akong magmahal. Nakadagdag pa sa trust issue niya yung madami akong guy friends. Lumaki kasi kung close sa kuya ko, kaya may pagka-boyish, athletic, at nag-aaral ako sa engineering school. Normal sa akin ang may barkadang lalaki. Pero dahil hindi niya gusto, I strengthened my girl bonds. It was a big adjustment for me, pero dahil sa kanya, I outgrew my I hate girl drama era. Maliban sa trust issues niya, binabalik-balikan din niya yung sinabi nila papa at kuya that I deserve someone better. Siguro kasi yung pamilya ng exes niya dati, minaliit siya. Tingin ko, he has not healed from those yet. We planned to migrate to Canada as a couple. In 2021, we wanted to have a civil wedding na. Tuto lang kuya ko kasi tingin niya magpapakasal lang kami para sa plano naming mag-migrate. Yung tatay ko naman, question ang choice of profession niya. Alam kong affected siya pero sabi niya,
naiintindihan niya. Nagpapakatatay at kuya lang daw ang pamilya ko. All this time, akala ko okay kami. Nauna siya sa Canada habang naiwan ako sa Pilipinas. Ang usapan, if I am promoted to an executive position in 2 to 3 years, siya na lang ang uuwi at hindi na ako susunod. Pero ngayong LDR kami, nakikipaghiwalay na siya. Wala na daw sa akin ang problema, nasa kanya. Gusto daw niyang tanggalin yung pagdududa sa akin, kesa naman magkasama kami, pero he does not trust me. Gusto din daw niyang kalimutan yung sinabi ng pamilya ko sa kanya at magsimula muli. Kung para daw talaga kami sa isa't isa, we will be together in the end. I cried. Pero nanaig sa akin yung paniniwalang hindi ako dapat bumitaw. I gave him the space that he needs pero pinaramdam ko na nandito lang ako. I'd Viber him every day kahit hindi niya binabasa. I would email him, sabi ko, online diary ko so I can document our LDR. Nag-reply siya at sinabing sinusubukan niyang mag-move forward nang wala ako. Ganon din daw sana ang gawin ko para hindi na kami mahirapang pareho. AJ, kung nakikinig ka, hindi ba natin pwedeng harapin ang pagsubok na ito ng magkasama? Yung hindi natin iisipin na kalaban natin ang isa't isa? Gusto kong magpakatatag ka dahil ikaw naman ang nanghihina ngayon. Ayaw kitang iwan. Hindi mo lang ako partner kapag malakas ka. Kasama mo din ako kapag pinanghihinaan ka ng loob. Nangako akong susunod ako sa iyo sa Canada. Hindi ako bibitaw kahit ano ang mangyari. Tambalan, tama pa ba itong ginagawa ko? Tama pa ba na ipaglaban ko ang relasyon namin o bulag ba ako sa katotohanang ayaw na talaga niya? Nagpapaka-selfish na lang ba ako dahil mahal ko siya? Kaya I am insisting that we stay together. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. I will wait for your advice. Ang inyong tambalanista, Maya. Yan. So gusto ni Maya na ito i-podcast. Kahilera ni na yung mga love story na sinubaybayan sa ating podcast. Marami po kasi yun eh. So na-inspire daw siya dun sa kwento ng pag-ibig ng mga shinare niyang mga couples dito sa ating kwento na Mahiwagang Burnay. Kung saan ginamit yung Mahiwagang Burnay program na nagsagutan sila. Correct. Diba? Oo. Nag-respond yung guy. Nagsimula yung story kay girl, nag-respond si guy. Tapos nag-respond si girl ulit, tapos nag-respond si guy. May mga ganon. Meron pa nga eksena na kung saan hindi nagkaroon ng mga part 1 and part 2 and part 3, hindi nagkaroon ng part 4 kasi na-aksidente si guy. May ganon, may mga ganon. At ngayon naman, si Maya, gusto niya rin gamitin yung platform ng kwento na Mahiwagang Burnay. Gusto niyang gamitin itong time na ito, podcast, 'di ba? Para naman para rin sa happy ending nila. Kasi dun sa mga couples na sinabi ni Maya kanina, yung iba dun happy ending. Yes. Yan. So gusto niya yung sa kanya ay happy ending din. Correct. Ganun. Okay. So ngayon, Maya, kung nakikinig man si AJ, 'di ba? Sana hindi na lang nakikinig si AJ. Kasi Maya, medyo mag-real talk ako sa iyo eh. So, ang hope ko na lang hindi nakikinig ngayon si AJ. Charot.
Uy, ang daming hang-ups kasi ni AJ. Pero though alam mo, Maya, sobrang na-appreciate ko yung desire mo na, ito naman yung lagi nating sinasabi, partner, 'di ba? To always magnify the strength and not the weakness, 'di ba? So, kaya nga gustong sabihin ni Maya dito sa kwento ng Mahiwagang Bornay at sa message niya kay AJ na, AJ, dapat nandito ako para sa iyo, hindi lang tuwing happy times, kundi also during the bad times, 'di ba? Which is itong time na to na siya ay nanghihina, 'di ba? Nagda-doubt tungkol sa sarili at sa relationships, yung mga ganun. Gusto niyang maging nandyan siya, 'di ba? Kaya lang ang very good ka talaga dun sa part na 'yon. Ako ay na-appreciate ko 'yon, yung ang galing nun yung nanghihina ka, you want to give up, pero lagi mong tatandaan merong kang sasandalan merong kang pwedeng kampihan, may mapagsabihan. Kasi in the first place, sige, for AJ, tingnan mo naman kahit sinabi ni kuya at ni tatay na hindi, 'di ba? Inilabang ka talaga ng bongga ni Maya. So itong si Maya ay gusto pa rin talagang i-push ang relationship, 'di ba? Kaya lang, Maya, it takes two to tango. Paano kung ikaw na lang ang may gusto? Yung isa, ang dami niya masyadong gustong ayusin sa sarili niya, hindi niya kaya. Yun yung nakikita ko dyan. Pero although ikaw naman yung mas nakakilala kay AJ, 'di ba? Na baka nga naman may ganyan siya. Sa dami ng pinagdaanan ninyo, sabi mo, ilang years ninyo together, 'di ba? Baka naman nanghina face lang ito of his life, 'di ba? Ikaw naman yung mas makakatansya. Pero dapat kasi talaga dalawa kayo na willing. Kasi kung ikaw lang yung willing, mapapagod ka din yan tas hanggang kailan? Correct. Oo. Kumbaga parang yung nakakapagod din humila ng humila. 'Di ba? Kung yung hinihila mo ay gusto nang bumitaw. Yes. 'Di ba? Bitaw na siya, ikaw naman hila pa ng hila. So medyo nakakapagod yung aspeto na 'yon. Dito mo talaga makikita that pagdating sa isang relasyon, yung mga napapanood po natin sa telenovela, yan ay larger than life stories. Meaning magnified kasi lahat. So minsan pag nakita natin, ay ang sarap ma-in love. Ay ang sarap pumasok sa isang relationship. Pero pag nakita pala natin yung true stories, ito yung true stories. Hindi po talaga laging masaya. Binasag mo agad See? Hindi, sasabihin ko na agad, it's not a bed of roses. Juwang-juwa ka na. Teka lang Talaga yun. Sasabihin namin sa'yo, puro paghihirap din yan. Because truly, it's not a bed of roses. Sometimes, di ba, yung mga napapanood po natin sa TV, which, syempre, kasi yun ang intention niya. Di ba, napakiligin ka. Correct. And minsan, nakakalimutan natin yung difference between the large and than life materials kaysa sa what's happening in real life. Sa real life, diba, wala talaga yan. Yung example, ito yung pinag-usapan natin noong nakaraan. Si babae, naghintay ng sasakyan, walang masakyan, umuulan. Tapos, ina-expect niya na susunduin siya ng boyfriend kasi nakakakilig yung moment. Correct, pang Korean novela. Yes. Teka lang, hindi ka makinis, hindi ka pang Korean. Walang ganon. Pag pinanood mo yun, sinundun ni guy, si ate mo girl, na basang-basa ng ulan, tapos pinayungan, tapos pinilagyan ng kapote. Jacket, diba? Nakakakilig yun ito pa yung mga eksenang pakilig na parang hindi talaga tunay. Kapag lalagyan ng jacket, pinapatong lang. Lamig na lamig ka, pinatong, diba? Pero ikaw naman, basa din naman yung pinatong. Kaya nga. Di lalo ka nabasa. Super kilig. Pero sa tunay na buhay, pag ako binigyan mo ng jacket, pasuot mo sa akin, wag mo ipatong. Kaya yung mga iba yung expectation versus reality. Yun talaga yun. Expectation versus reality. Minsan may ganun tayong impression na nabubuo, which is actually not bad. Di ba makakreate tayo ng ganung picture sa isip natin na mangyayari din yung mga kilig na to na napanood ko in real life. Kaya lang sa totoong buhay po talaga, hindi laging ganun. Di ba? In a relationship, perfection is a lie. It doesn't exist. Oh my God, diba? Hindi yan totoo. Kaplastikan po ang lahat. Huwag ka maniniwala. And this is one true example. Diba, grabe naman yung perfection is a lie. Yes, hindi, pero totoo. Wala. True. It's not the perfect. Kaya nga ito yung lagi natin sinasabi, akala mo parang ang saya-saya nilang couple, diba? Wala silang problema. It's as if they own the world. It's as if their love conquers all. Walang ganun. Utot mo, fake love conquers all. Mukha mo, love conquers all.
Perfection Yung is a pangit lie! magsalita. Perfection is a lie! Kasi nungalingan ang lahat! It does not exist in Huwag ka na real jumawa, life. masakit sa ulo yan! Sarap. Consumption yan. Itigil mo na yan. At yung kwento ni Maya, magpapatunay dyan. Diba? Pasok-pasok sa relasyon nung nando na, kita mo na. Tingnan mo yung yan. isa bitaw na bitaw na, tapos yung isa hila ng hila. Correct. Diba? Hindi, pero hindi, true naman. Basag na basag. Hindi Yung ko, matuloy, ayoko na magjowa. yung mga Hindi gusto ko na ng- sasagutin mamaya yung manliligaw ko. Correct. Yung ang intention niya sumagot na naman nililigaw, biglang narinig to lahat, diba? Utot nyo, love conquers all! Walang ganon. Sa pelikula mo lang napapanood yun. Oo. Ikaw kasi, nood ka ng Korean novela. Correct. Tandaan Sa mo, totoong buhay, walang ganon. Totoo, wag kang manonood masyadong Korean novela tapos kilig na kilig dyan. Kung ikaw mismo yung skincare mo, hindi mo mabili yung 7-step skincare ng mga Korean novela. Kung sila, di ba? Oo. Glass skin, ikaw broken glass Correct. skin. Grabe Huwag ka nang naman. umasa mangyayari sa yung ganong kaswitan. Oo. Walang ganon. Hindi ka makinis. Ano sa mga mo po? Lagi ka nananakit tuwing umaga. Grabe ka naman. Hindi, pero of course, yun naman talaga. But we admire yung Oo. ganitong klase ng ng determination. Correct, na to make things work. Yes. Kaya lang kasi sinabi lang naman namin talaga yung mga comments namin ng mga side comments because That's truly true. It's happening. Truly it is happening. Yes. 'Di ba? Yung akala mong parang hindi naman siya gano'n nung magjowa kami. Oo. Nung naging mag-asawa kami, bakit parang may lumabas na tunay na kulay, 'di ba? Oo. Yung mga gano'n because it's true. And dahil ganyan, dapat it takes two to tango. Dapat dalawa sila na mag-work together to make the relationship happen, work, and reach a long time. Yan. Tandaan mo yan, kabisyo. Dahil nga parehas na hindi perfect, 'di ba? Walang perfect na Oo, relationship. wala perfect na tao, wala nga eh. Kasi pag nanood ka ng Korean novela, Parang everything is perfect. correct, totoo. Everything is magical. Tama. Pero portion lang yun ng tunay na buhay. Oo, wala naman po talagang perpektong relasyon, walang perpektong tao, ganyan. So dahil nga diyan, dito na pumapasok yung eksena ni Maya na, dahil nga nanghihina ka, ako yung magiging lakas mo. Doon bilib na bilib kami dun sa part na yun eh. Yes. At the time that you are at your lowest, 'di ba? I will be your strength. Ako yung maghihila sa iyo pataas. Very good. Pero ang laging question diyan, kabisyo, willing ba yung kabilang party? Maya, willing ba si AJ? Tama. Kasi baka naman masyado mong pinupush to pero ikaw na lang yung hila ng hila. Wala nang, alam mo yung hila ka ng hila ng lubid. Akala mo nandun pa sa dulo yung hinihila mo. Nakabitaw na pala. Nakabitaw na pala. Talangka na pala yung hinihila mo. Correct. Iba na pala yung may hito ka na pala makukuha doon, di ba? Hirap na hirap kang ending hito, di ba? Totoo. ang gusto mo jowa, ang dumating hito, di ba? Ayaw natin ng ganun. So, it's really very important na ikaw ay makipag-usap ng masinsinat at ikaw din sa sarili mo, mag-set ka na rin ng tawag dito, timeline siguro. Ultimatum Oo, sa sarili ultimatum or timeline na hanggang kailan ba ito? Kasi again, we are all for it. Totoo, kasi walang taong perfect, walang relationship na perfect. So, kailangan talaga, totoo, in a relationship, kapag ka merong nanghihina, merong magiging lakas. Ganon naman yun, di ba? Sa isang couple, laging ganon. Minsan nangyayari, 'di ba? Yung mister yung malaki yung kita, si Mrs. ang wala. Sa mga times na yun, mag-a-adjust parehas. May mga times naman si Mrs. ang malaki ang kita, si mister na wala ng trabaho, mag-a-adjust parehas, magtutulungan. Ang importante magtutulong. Pero kapag ganyan, na isa na lang, ayun na nga yung sinasabi natin. Parang hila ka ng hila ng lubid, hoping na sa dulo, nakakapit pa yung jowa mo. In the end, ang lumabas, hito. Gusto mo yun? Totoo May yun. hito, di ba? Ano siya, yung powerful analogy dyan, yung siso. Di ba, sa siso, partners lagi sila eh. To make the siso works, di ba, up, down, and the experience is beautiful. 'Di ba? Compared sa maglalaro ka ng siso nang wala yung kapartner mo sa kabilang dulo. 'Di ba, munta nga, Correct. the experience is bad. Either Tama. just below or nasa taas ka lang.
Diba? Isipin mo, nasa taas ka lang, hindi ka gagalaw, naging siso pa yun. Correct. Or kaya naman nasa baba ka lang, naging siso pa yun. So, hindi magandang experience. Oo, kung nandun ka lang sa baba. Yes. Actually, nasa baba ka lang eh. O nasa baba ka lang in this Oo. case, 'di ba? So, ang pangit ng experience, kaya nga tinawag na siso para maging maganda yung experience mo diyan. It's supposed to be up down Correct. together. Tama. 'Di ba? So if the relationship ay hindi na parang siso, you're just parang 6 feet under. Correct. Ganun, lumalim ka eh. Oo. At iniwan ka doon. Diba? Kasi kung hintay-hintay, alam mo yun, Oo. hanggang kailan yung hintay-hintay. Kaya nga sinasabi Hindi na natin doon, maganda. oo, kunyari nasa siso ka, nakaupo ka, hinihintay mo siya, Oo. magdadating din yung panahon na takip silim. Gabi na, magagabi na. Oo. Hanggang kailan ka maghihintay dyan? Correct. But then again, ikaw naman yung nakakakilala Kilala dun kay sa AJ. sa lalaki, sa partner mo, and ikaw nakakaalam ng lahat ng detalye sa sitwasyon ng Yes. ninyong dalawa. Kung maramdam mo naman yan kung magkakaroon ka pa ng pag-asa or hindi na. But based on your story, parang wala kaming nakitang magandang kwento mo from AJ. Everything is negative. Diba? Pansin mo puro reklamo, and yung nangyari din yung relationship ni AJ sa family mo, puro negative din yung, 'di ba, yung naikwento mo sa amin. So walang maganda. But then again, maaaring marami din kaming kwento na hindi alam. Diba? Mabuting tao naman pala si AJ. Diba? Na-highlight lang in this case, in this particular story, Correct. yung hindi magandang nangyari. Kasi kami naniniwala naman laging may good side ang Correct. lahat. At saka kaya hindi mo lang siya tiningnan Tama. or nakita. Or actually nakikita niya yung partner eh. Kaya nga nilalaban niya ng husto eh. 'Di ba? Nilalaban niya ng husto kasi parang gusto nitong si Maya, AJ, wag mo nang isipin yung mga sasabihin ng ibang tao. 'Di ba? Kasi doon nanghihina si AJ doon sa mga sinasabi ng pamilya, yung ganyan. Nakikitaan ni Maya ng many good things si AJ, kaya gusto niya talagang ilaban. Oo. Pag titingnan mo, parang going back to the backstory lang, tingnan mo yung mga sinasabi kasi ng family mo tungkol kay AJ. Inaalis ni AJ yung sarili niya sa sitwasyon. Correct. Kaya nakaapekto sa relasyon yung dalawa. So that's one factor. Diba? Itong niya, kung tatanggalin mo muna sa picture yung family mo, tas kayo lang dalawa. Yep. Ano ba yung treatment niya sa'yo? Mabuti ba or masama? Diba? Minsan nakakaapekto lang yung sinasabi natin dito, nakakaapekto lang yung mga tao sa paligid, yung outside force. Pero pag kayong dalawa, okay naman kayo, solid naman yung relationship nyo, nagkakaintindihan naman kayo, harmonious naman yung usapan nyo palagi. Pag nagkakaroon lang ng sausaw mula sa ibang tao, doon siya lumalayo. Yan. So kung intindihin mo, 'di ba, parang may pinagkukunan din si AJ kung bakit siya lumayo ng gano'n at na-appreciate niya yung paglayong yun Correct. because of outside force.